Can I kiss you, Mel? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Eugene. Ha? Hindi naman sa pagod na akong maghintay. Gusto ko lang malaman kung ano ang tunay mong nararamdaman sa akin. Gusto ko din malaman, Eugene. Effective ba talagang batayan ang halik sa nararamdaman ng tao? Ganito rin ang ginawa sa akin ni Wright at nalaman niya ang totoong nararamdaman ko. Humarap ito sa akin at hinawakan ang magkabilang pisngi ko. Can I? You can. Yes. He leaps down and kisses my lips, and he sucks at my lower lip. Eugene. Comfort. I felt comfort. So sweet, it makes me want to taste more. Hinaplos nito ang ibabang labi ko habang pareho naming hinahabol ang hininga. Bakit halik ang basyan ng mga lalaki sa nararamdaman ng mga babae? Girls are complicated to understand, but when it comes to kissing, they reveal their true feelings. Ano ang nararamdaman mo sa halik ko? I mumbled. Ano ba ang nararamdaman mo habang hinahalikan kita? Tumaas ang isang kilay ko at pinalo ito ng mahina sa braso. That's rude. Huwag mong sagutin ang tanong ko ng isa pang tanong. Sabihin mo na. Bumaba ka na. Baka hinihintay ka na ni Red. Thanks for today, Melissa. He reaches up and gently ran his fingers down my cheek to my chin. Tinitigan ko siya. Nakangiti man ito. Alam kong mainiisip siya. Alam ko. Ramdam ko. Nag-iwas ito ng tingin. Binuksan ko ang pinto ng kotse at lumabas. Nanatili ako sa labas hanggat hindi nawawala ang kotse nito sa tingin ko. Nang umalis si Eugene, ay saka ko lang napansin ang itim na sasakyan ni Wright sa may gilid. Agad akong pumasok sa loob ng bahay. I'm glad nasa kwarto na si Red. He didn't saw you sharing saliva with someone else. Napatingin ako sa may gilid ng pinto kung saan nanggaling ang boses. Baka naman kaya kayo nalitang uwi ay dahil may ginawa pa kayong iba. He saw us, ha? Tumikhim ako. So what? Sino ka para magalit sa akin? Tinalikuran ko siya para puntahan si Red. Alam kong nakakulong na naman ito sa kwarto niya, ngunit mabilis akong hinila ni Wright. Iniharap niya ako sa kanya. Don't turn your back on me. Mahigpit nitong hinawakan ang dalawang braso ko. Napangiwi ako sa sakit ng pagbaon ng mga daliri nito sa braso ko, pero tiniis ko iyon. Why did you kiss him, ha? Mahal mo na ba siya? Tinangka kong umalis sa pagkakahawak niya, pero diniin pa niya ako lalo sa pader. Ano ba ang pakialam mo? Don't act like a possessive husband because you're not and will never be. Tapos na ang tanga-tangahan portion ko noon sa'yo. I became wiser. Hindi mo na ulit ako magagago. Naglaban ang titig namin. Walang gustong magpatalo. Napangiwi ako ng mas lalong dumiin ang kamay nito sa braso ko. Nang mapansin niya iyon, ay agad na lumambot ang ekspresyon nito at gumaan rin ang pagkakahawak sa akin. Nagulat ako nang itinaas nito ang mga braso ko at dinampayan iyon ng halik. Hindi nito pinuputol ang titigan namin. Melissa, mahal kita. Hindi ka ba naniniwala? Ilang bisis ko ba papatunayan? Kulang pa ba lahat ng ginagawa ko para lang balikan mo ako? I held my breath. You love me? That's the preposterous word I've ever heard from you, right? I said coldly. Nakita ko ang sakit na dumaan sa mga mata nito. Am I too much? Melissa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ako gumaganti sa yakap niya. Sige lang, saktan mo pa ako. Kaya ko pa. Kung ang magpapaligaya sa iyo ay paghihiganti sa akin, sige lang, kahit masakit. Ang gusto ko lang mabuo tayong uli. Gusto kong bumalik ulit tayo sa dati, Melissa. I've lost words. Ano ang sasabihin ko? Kailangan ko pa siyang saktan. Pero bakit nasasaktan din ako sa ginagawa at sinasabi ko?
Lumawag ang yakap ni Wright. Hindi pa rin siya lumalayo sa akin. Bumaba ang mata nito sa labi ko. I tried to edge away, but he held on tight. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ko. I was hypnotized. Seconds later, he was kissing me. I was helpless to fight it, though the relentless ache between my legs wouldn't have let me fight anyway. His hot mouth rubbed over mine in a slow kiss. His lips firm but delicious soft. His fingers warm against my cheeks. He deepened the kiss, thrusting my tongue and swirled over it. The taste of him assaulting my senses and making my knees wobble. He immediately slid one hand to my waist to hold me steady, curling his fingers over my hip. His touch searing through the cotton material of my teacher's uniform and scorching my skin. I couldn't move, couldn't think. All I was capable of doing was sagging into his hard chest and drowning in those intoxicating lips of his. The kiss grew harder, greedy, almost frantic. He licked my bottom lip then sucked it hard into his mouth, eliciting a whimper from deep in my chest. And this tongue, it was too demanding, too precise as its flick over mine, thrust in and out of my mouth. I want to bite this lip, he murmurs against my mouth, and carefully he tugs it with his teeth. I moan, and he smiled. Akin ka na lang, please. Akin ka na lang ulit. Please take me back, baby. No, no, no. This isn't supposed to happen. Everything's going so wrong. It's not supposed to turn out this way. Tinulak ko siya palayo. Ayoko na, right? Si Eugene na ang mahal ko. Do I need to lie? Tama ba to? Ginamit ko si Eugene para lang makawala kay Wright. Wala na rin akong pinagkaiba sa kanya. Gumamit rin ako ng tao. Jeez, I'm so stupid. Naramdaman kong natigilan ito. Hindi pa rin siya lumalayo, kaya nag-angat ako ng tingin. Gumagalaw ang panga nito. I don't care if you already love someone else. I'll steal you from him. Hanggat hindi pa kayo kasal, pwede pa kitang agawin. Hinaplos nito ang ibabang labi ko. May concert kami next week, kaya hindi ako gaanong makakadalaw dito. But I will still try. God knows, I will be. Hindi pa man ako nakakabawi, ay umalis na ito sa tabi ko at lumabas ng bahay. Is he gone already? Tanong sa akin ni Red. Yeah. Umupo ako sa kama niya. Binuwat ko siya at inilagay sa pagitan ng mga hita ko. Kumunot ang noo ko dahil sa dugo sa uniform nito. Where did you get this? Maraming nagpa-picture kay Daddy sa school. I was holding his hands, then I get squeezed. Buwisit na, right? Umiyak ka ba? Siyempre hindi. Big boy na ako eh. Bakit hindi ka ginamot ng tatay mo? Tinanggihan ko po siya. Kumuha ako ng tissue na nakalagay sa gilid ng kama nito at nilagyan ito ng kaunting alcohol. Pinahid ko iyon sa gilid ng sugat niya. Kumislot ito. Hindi ito nagpapahalatang masakit kasi alam niya na tutuksuhin ko siya. Red, I know your secret. I distracted him. What secret? I don't have any. I saw a poster of your father. You like him from the start, don't you? Why are you denying him? Tiningala niya ako. How about you, mami? Bakit ayaw mo pang makipagbati sa kanya? Masyado ka pang bata para maintindihan niyon. Gamutin natin ang sugat mo. Mabilis na lumipas ang 4 na araw. Hindi madalas na nagpupunta sa bahay si Wright. Hinahatid lang nito si Red sa school at ako ang susundo dahil busy siya sa upcoming concert nila. Wala pa ring improvement sa kanilang mag-ama. Narinig nyo ba? Mai-a-announce daw si Red sa last minute ng concert niya. Sabi ni Chris habang tinutusok ang siomay na binili niya.
Break time kasi namin ngayon, kaya nagsama-sama kami. Baka magpo-propose, pero 'di ba? Break na sila ni Claire, yung sikat na model. Napatingin ako kay Nadine. Break na nga sila, confirmed na nga eh. Sagot naman ni Krisa. How about you, Mel? Ano sa tingin mo ang sasabihin ni Wright? Napatigil ako sa tanong ni Eliza. Wala akong pakialam. Simpleng sabi ko. Tingin ko may bagong love life si Wright. Masyado lang siyang pribadong tao kaya hindi niya sinasabi. Wait, ano ang ibig sabihin ni Eliza sa pagtingin niya sa akin? May alam ba siya? But I know better. Ano pa po ang alam nyo manang Eliza? Pero ni Nadine. May kinabukasan pa ba ang bansang Pilipinas? Natawa ako nang irapan ni Eliza si Nadine. Hindi naman ganoon kasikat ang Kiss Intel. Parang public figure lang sila sa Amerika dahil na-discover sila ng isang sikat na songwriter. Itinuloy lang ng manghuhula ang speech niya. After that, marami silang gig sa iba't ibang big time bars hanggang sa marami na silang na-meet na Hollywood stars. Tapos naging YouTube sensation sila at nalaman dito sa Pilipinas. And plus, the guys are delicious hot, panty melting, knees bending and eye catching. Lalo na si Leon, he has a blue eyes to die for. Wow, Wilay, stalker ka? Sabi ni Krisa. Don't mistake it by stalking. It's called smart researching. Maarting sabi ni Eliza. Pinging ang tisyo, lumalabas na ang kulangot ko dahil sa sipon na to. Muntik ko nang maibuga ang iniinim ko na avocado shake. Grabe, Ilay, balahura kang babae ka. Umiinom ako ng avocado shake. Buti nga sinabi ko lang eh, ipahid ko pa sa'yo to. Inilabas ko ang phone ko mula sa bulsa ng uniform ko. Tumaas ang kilay ko nang makita na naman ang pangalan ni Red sa screen. Hey baby, we need to talk. Tok-tokin mo mukha mo. I don't want to see you. Leave me alone. I replied. Hindi ko pa man natatago ang phone ko ay agad rin iyong nag-vibrate. Bilis naman ng daliri ng gagong to. Kakasin ko pa lang ah. I can't. Will you stop biting your lips while texting me? It makes me want to feel your lips again. How did he? It's right. Sigaw ni Eliza. Maraming salamat sa babala ni Eliza. Tao ka pa rin pala. Oh, saan ka pupunta, Mel? Magsi-CR ako. Mabilis akong naglakad papasok sa CR na exclusive lang sa mga teachers. Ilang minute akong nanatili doon hanggang sa marinig ko ang bell na tapos na ang break time. Lumabas ako nang masiguradong wala ng tao sa paligid. Kung iiwasan mo ako, siguraduhin mong hindi kita mahuhuli. I gasped. May klase pa ako. I murmured. He strode slowly toward me. Confident, sexy, eye blazing and my heart begins to pound. He stands in my front of me, staring down into my eyes. My breath hitches. I want to invite you and Red. Manood kayo ng concert namin this Friday evening. Ayoko ngang makita ka tapos inaayaw mo kong panoorin ng concert mo. Ayoko nga. Masuka pa ako dahil sa pagkaumay sa mukha mo. Tumingala ito na parang nauubusan ng pasensya. I don't want to blackmail you, baby. But you're really pushing me to my limit. Kapag hindi ka pumayag, I will make love to you. Right here, right now. And yes, baby, I don't care who sees us. I will continue to pleasure you until you beg me to make you come more. You perverted a soul. Ang bastos ng bibig mo, right? Nagpupuyos kong sabi. Pero naghahamon pa rin ito. Fine, sa isang kondisyon, isasama ko si Eugene. Nagbago ang ekspresyon nito. The tables have turned. No, you can't do this to me, baby. Then, my answer is no. Ano ba? Bitawan mo ko.
Okay, fine. Do what makes you happy. Here's the VIP ticket. Valid for 2 person. If you want to be with your precious loving Eugene, persuade him to buy a ticket. I won't give it for free, baby. Kinuha nito ang isang pulang rosa na may maliit na tangkay mula sa likod niya at inilagay iyon sa tenga ko. I love you. Tinanggap ko iyon. I hit you right. I've received more painful words, baby. I'm used to it. Yeah, I'm used to it.